Ang hiling ko lang sa ating National Commission of Senior Citizens or NCSC, i-check ninyo ng maigi dahil ito, ewan ko sa mga nakikita ko rito sa harapan ko ngayon, di naman yata qualified itong mga ito dahil masyadong bata ang mga itsura ninyo. Kaya bantayan po ninyo na mabuti na hindi tayo nagkakamali. Ha? Tulad na rin mo kayo, baka magalit sa akin, pero si Executive Secretary Chip Luke at saka si Manong Johnny Enrile. Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Patawat mo'y tagumpay na nagniningning ang ating pagsilang Ay nang dahil sa'yo. At sa lahat po ng mga kababayan natin na nakakatanda, magandang umaga po sa ating lahat. Maaaring isang ordinaryong araw lamang po ito sa ating mga kababayan. Ngunit para po sa mga nakatatanda, ang araw na ito ay tunay na makasaysayan. Sa araw na ito po ay nalagdaan ang batas para po sa Expanded Centenarian Cash Gift. At sa araw na ito din po ay siyang implementasyon ng nasabing batas. History is made today, honoring our elderly like never before. The first ever cash gift distribution under the Expanded Centenarians Act is here. This groundbreaking initiative is the government's testament to uplift, support, and recognize our elderly for their lifelong contributions. The journey began in 2016 when the Philippine government passed Republic Act 10868, which became the Centenarians Act, granting 100,000 pesos to Filipinos upon reaching 100 years old. Next, Anisha A. Rivera. Next, Miss Vicenta C. Martelian. Ang ating mga author dito sa batas na ito, ang ating mga butihing legislator, Senator Aimee Marcos, at saka si Senator Bong Revilla. Important people here today are, of course, those who have received, who are now become the beneficiaries. But they are not important because they are beneficiaries of this program. They are important because they are our guiding lights. They are our mentors. They are our supporters. They are the ones who brought us into and to understand how to deal with the world and how to deal with life. And for that, we will all be eternally grateful, our beneficiaries of the Centenarians Act of those two. My fellow workers in government, ladies and gentlemen, magandang umaga po sa inyong lahat at mainit na pagtanggap dito sa Malacanang. Isang napakahalaga at espesyal ang pagtitipon ng araw na ito para sa ating mga senior citizen. Nakalagay sa speech ating mga kapwa senior citizen, di ko na binasa. Na ikalulugod ko, makasama ko kayo ngayon.
Marami po sa inyo ang naipanganak na o di naman kaya ay nasaksihan ang mga ilang mahalagang yugto ng kasaysayan ng ating bansa. Kasama natin ngayon araw si Nanay Generosa, Nanay Brigida at Nanay Hiwaga na tumutuntong po sa edad na 100 taon. Hinarap nila ang mga hamon ng kawalan na kalayaan, kinabukasan o seguridad. May tuturin din natin sila mga survivor ng ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil hindi lamang nila ito pinagdaanan, matagumpay po sila na nalagpasan. Marami rin po sa inyo ang ipinanganak at lumaki habang ang bansa natin ay unti-unting naghihilom mula sa sugat ng dulot ng digmaan. Naging saksi kayo sa tagumpay at pagsisikap ng maraming administrasyon na paunlarin ang ating bayan. Kaya, ang bawat linya sa inyong balat at bawat puting buhok ay bahagi ng hibla na naghahabi ng ating kasaysayan. Mga kababayan, tayo po ay narito ngayon upang magbigay pugay sa ating mga nakakatanda. Ngayon, ang bilis na ng pagbabagong dulot ng teknolohiya at lahat ng nagmamadaling makasabay sa agos ng panahon, huwag po nating makakalimutan ang ating mga nakatatanda. Ipadama natin ang ating pagmamahal at ipakita na ipinagmamalaki natin sila dahil sa kanilang mga naibahagi sa ating lipunan. Noong nakaraang taon, nilagdaan ko po ng inyong lingkod ang Republic Act No. 11982 o yung Expanded Centenarians Act of 2024. Sa ilalim ng batas na ito, ang mga senior citizens na umabot ng 80 years old, 85 years old, 90 years old, at 95 years old ay makakatanggap ng 10,000 piso. At tuloy pa rin ang handog ng pamahalaan na 100,000 piso para sa ating centenarians o yung mga umabot sa 100 taon. Kaya sa araw na ito, ay ipamahagi natin ang halagang ito sa ating mga nakakatanda sa atin, hindi lang po rito sa Metro Manila, kundi sa buong bansa. Pasimula lamang po ito dahil patuloy po ang pagpapatupad ng batas na ito. Ang ating mga senior ang nagdala ng liwanag sa ating mga tahanan. Ang mga senior ang nagbigay ng gabay sa taong bayan patungo sa tagumpay ng ating inaabot dito na bagong Pilipinas. Maraming salamat po. At mabuhay po kayo, ating mga senior citizen. Maraming maga at maraming salamat.